What's up, kabisda? Kumusta? Bali, meron ho tayong electric motor dito. 6 leads out, wala na hong mga tagging yung wires. Ang gagawin ho natin, gagamit ho tayo ng insulation tester. Kukunan po natin ng continuity test yung mga wires na yon. Okay po. Tapos, dial natin sa continuity test position yung ating tester. Ayan. Setting natin. Try natin ng 1.00 k ohms kung ano ang results. Anyway, ang mahalaga lang naman dito, malaman natin kung alin yung bawat windings para makapaglagay na tayo ng pacing. Okay po? So, ito yung ating unang probe at saka unang wire. Ayan. Yung itim na probe, iipit natin sa unang wires. Tapos yung isa, ayan, sundot natin. Tapos measure. So, wala tayong nakuhang reading dito. Ayan, naka-off. Discharge muna natin para sure yung reading natin na meron talaga. Okay po, tapos test natin. Ayan, na-discharge na to. Balik tayo doon sa mga wires. Okay, isa-isahin natin to. Unahin natin to. Ayan, tapos measure natin. So, wala tayong nakuhang reading. Next. Wala pa rin pag matagal. Tapos yung pang-apat. Wala pa rin. Pang-lima. Ayan. Wala pa din po. Last, sigurado. Yung pang-anim, sigurado meron na to. Ayan. Meron tayong na-reading na 15.97 ohms. Tapos i-band natin. Ito na yung unang windings na nakuhanan natin ng resistance. Tapos pagbuhulin lang natin. Tapos i-record natin kung ano yung reading na nakuha natin. Ayan. Tapos proceed tayo sa pangalawang set. Ito na yon. Discharge muna natin ulit para sure tayo sa reading natin, para accurate. Ayan, hanap tayo ng isang wire. Ayan po. Tapos measure natin. So ayun. May na-reading tayo ulit na 15.97. Ito na yung pangalawang windings. Ayan. Tapos record natin. Uulitin natin ulit kung tama ba talaga, kung accurate. Ayan. So yun, 15.97 yung pangalawa. So dalawa na lang ang natira, sigurado, yun na yung magkakasama. Pero kuhanan pa din natin ng resistance. Okay. Ito na yung last. Ipit natin yung isang probe, sundot yung isang probe, sabay, measure. What? Bakit mataas? Okay. Discharge natin ulit para sigurado kung mataas ba talaga. Tapos measure natin ulit. Ayan. So may na-reading na ulit 16.11. Wala. So, okay, anyway. Gayon pa man, at least nakuhanan na natin ng pacing to, no? So alamin na lang natin kung paano ilalagay yung phase A, phase B at saka phase C. At least napag-band na natin sa tatlong banding yung 6 na windings. Yung anim na leads out. Okay? So yun. Ito na yung na-reading natin. Yung unang reading natin, ayan, napag-banding natin sa tatlo, napagbuklod sa tatlong ito na po yun. Yung unang reading natin, 15.97. Yung pangalawa, 15.97 ulit. Tapos yung pangatlo, 16.11. So, pag ganyan po yung reading, fail na po yan. Kailangan nang ipa-recot yung motor mo, ipa-reconditioning. Okay po. So, ganun pa man, at least nakuhanan natin ng bawat reading yung mga windings. So, kahit saan man dyan sa tatlo, pwede siguro tayo maglagay ng phase A, phase B at saka phase C in any orders. No? Itatanong pa natin sa expert yan kasi nasubukan ko na rin yan. Kahit alin dyan sa tatlo, nakapaglagay na ako ng niyan, yung mga pacing. Pinagbalik-baliktad ko. At least, hindi maghihiwalay yung bawat windings. Halimbawa, ito yung U1 at U2. Tapos yung 15.97 na pangalawang reading, ito yung V1 at V2. Nasubukan ko na to na wiringan. Basta wag lang maghiwalay yung mo, pagdating sa susundan mo lang yung schematic diagram niyan. Gumana naman yung motors. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin, no? So ayun.
So itatanong lang natin sa mga expert para sigurado tayo kung tama ba na kung alin man diyan sa tatlo, maglalagay tayo ng mga terminals. Either U1 or U2, tapos yung pang last, V1 or V2. Ayun, see you in my next video.